Ano nga ba ang mangyayari kapag nagprint ang bangko ng maraming pera? Naisip mo na rin ba ito? Sa sobrang bigat ng problema ng bansa, bakit hindi na lang mag-imprenta ng maraming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas para masolusyonan ang utang, kawalan ng trabaho, kakulangan sa kalusugan at mga proyekto sa infrastruktura? Kung tutusin, parang simple lang. Mag-print ng pera at ipamigay sa mga Pilipinong nangangailangan para solve na ang problema. Pero posible ba talaga yan? Pinagkakaitan lang ba ang mga tao ng bangko? O may mas seryosong epekto na siguradong hindi magugustuhan ng marami? Ano ang totoo? Tara, pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, ang proseso ng pag-imprenta ng bagong pera ay hindi basta-basta. Hindi lang ito basta papel, ink at machine. Ngayon, karamihan ng bagong pera gaya ng 1,000 pesos ay gawa sa polymer, isang matibay, malinis at advanced na materyales na mas matagal mapunit, mas ligtas laban sa virus at dumi, at mas mahirap pikiin kumpara sa lumang koron abaka bills. Ang polymer banknotes ng Pilipinas ay ginawa gamit ang espesyal na materyales at makabagong teknolohiya. Karaniwan, ang mismong bill ay ipinapaprint sa ibang bansa na may advanced na facilities tulad ng Australia, bago dalhin dito at ipalaganap sa mga mamamayan. Kaya high quality ito at hindi basta-basta ang gastos o proseso para makagawa ng mga polymer banknote. Bukod sa materyales, dumadaan sa masusing design at security features ang bawat serye ng pera. May microprints, transparent windows at iba pang anti-counterfeiting technology. Pagkatapos ng produksyon, mayroon ring cost ng distribution at regular na pagpapalit ng lumang bills. Sa kabuuan, umaabot sa bilyong piso taon-taon ang budget para lang sa pagpapalit at pagdagdag ng pera sa sirkulasyon. Hindi pa kasama ang gastusin sa security at logistics, kaya hindi madaling mag-print ng marami at biglang bibigyan ng bagong value ang pera. Ang value ng 1,000 pesos kahit polymer pa ay hindi nakadepende sa gastos ng materyales o ng printing. Nakabatay ito sa tiwala ng tao sa mismong sistema ng ekonomiya, business at gobyerno. Sa madaling salita, pwedeng mas mura ang materyales sa totoong halaga nito, pero ang tunay kasing halaga ng piso ay nakasalalay sa supply, demand at galaw ng ekonomiya ng bansa. Pero paano nga ba kung mag-print na lang ng maraming pera ang bangko nang matapos na ang mga problema ng mga mamamayan?